Gandang gabi po, Good Tree family. Let us meditate the Word of God in the book of Acts chapter 16, verse 25 to 28. Sabi po dito na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang mga ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, anupat na yanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Pagdakay, nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at na makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat." Amen po. The title of the message I prepared po is Winning Soul in the Midst of Pandemic. Dito sa ating binasa, Paul and Silas was arrested while winning soul. Dinakip sila, pinarusahan sila, ikinulong kasama ng mga kriminal. They can never get out of prison para may pangaral ang mabuting balita. Limitado ang bawat galaw nila, ang kalayaan nila makapagkalap ng mga kaluluwa ay wala na because they are in prison. But here, makikita natin na hindi ito naging hadlang para kila Pablo at Silas. While they are in prison, makikita natin na Paul and Silas make the atmosphere of the church inside the prison. Nag-conduct sila ng praise and worship doon sa loob ng kulungan, and then they also prayed. At makikita natin doon na yung mga bilanggo became their audience. They are interested to listen to Paul and Silas, and after that, isang malaking lindol, nakalag, lahat ng tanikala at nabuksan ang lahat ng pinto ng selda. We can see there na all of the prisoners are with Paul and Silas. A different kind of criminal na nandoon sa kulungan. Nagkaroon sila ng pagkakataon makalaya sa kamay ng pagkabayulente ng mga Romano. Sila ay nanatili sa kulungan kasama nila Pablo at Silas. Makikita natin dito na all the prisoners ay naging instant follower of Paul and Silas. Si Paul at Silas ay hindi nahadlangan ng kanilang pagkabilanggo. Nagbunga ka na ba? Baka sa panahong ito sabihin natin, reasonable naman kasi may pandemic naman ngayon. Dapat mag-iiwas lumabas, dapat mag-iiwas magkaroon ng physical contact sa iba. We are all in danger, kaya pause muna tayo mag-winning soul. Kung ganito, if we pause for a while, kailan tayo ulit kikilos? Iintayin ba natin yung vaccine? Kapag nakapag-vaccine na ang lahat ng tao sa Luzon, doon na lang ulit tayo kikilos? Kung ganito ang thinking natin, malalagay sa peligro ang buhay ng marami, including our families, our relatives, our neighbors. Hindi po pandemya ang malaking peligro na paparating sa buhay ng tao, kundi ang pinakamalaking peligro na kakaharapin ng maraming tao ay ang kapahamakan pagkatapos ng kamatayan. We need to win soul sa panahong ito. Why we need to win soul in this pandemic? In Ezekiel po, chapter 3, verse 17 to 18, ang sabi po doon, "Tao, ginawa kitang bantay ng bansang Israel. Ano man ang sabihin ko sa iyo, sasabihin mo sa kanila bilang babala. Maaring ito'y hatol ng kamatayan para sa masasama. Kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan." Ito ay pagkatawag ng Diyos kay Ezekiel. God called him to lead the people of Israelites into repentance, or else they will die, at ito ay pananagutan ni Propeta Ezekiel. We have the same calling as Ezekiel. The reason why we need to win soul ay dahil may kapahamakan after death. Lalo na sa panahon ngayon,
tuloy-tuloy ang pagdami ng bilang na nasasawi dahil sa pandemyang ito. Tuloy-tuloy na may nahahawa ng sakit na ito. Maraming bilang ang namamatay nang hindi nakikilala ang ating Panginoong Jesus. They will surely suffer in hell kung walang Kristo sa puso. At ang bawat nasasawing kaluluwa ay naidadagdag sa ating mga pananagutan. We are responsible sa buhay nila. We are accountable sa mga kaluluwa. We are accountable sa buhay na nakakasalamuha natin. In Isaiah chapter 40 verse 8, ang sabi doon, the grass withers and flowers fall, but the word of God stands forever. Ang salita ng Diyos ay nananatili. That means His words never change. Kung ano ang sinabi ng Diyos ay hindi mababago ng panahon, hindi mababago ng anumang pangyayari sa mundo. We are called to witness. We are called to evangelize. We are called to win soul. At hindi po mababago ang pagkatawag sa atin ng Diyos ng panahon at ng anumang pangyayari sa mundo ito. We need to stand and to embrace our calling. Ito po ay pagkatawag ng Diyos sa atin, and this is our responsibility. Itong pandemic na ito ay dapat maging wake-up call sa atin. The more na parami ng parami ang nasasawi, the more na dapat tayong kumilos. The more na maraming nalalagay sa alanganin ang buhay, the more we should embrace our vision. We should win soul. At hindi maging dahilan ang pandemyang ito para tayo ay huminto. How to win soul in the midst of pandemic. I will give you 4 important things on how to win soul in this pandemic. First and foremost, establish your mission field. Una, we should limit our mission field. Like Paul and Silas, kahit sila ay nasa kulungan, wala silang kalayaan na lumabas at ipahayag ang salita ng Diyos. What they did is to make the prison their mission field. Hindi muna nila inisip yung nasa labas. Doon muna sila nag-focus sa kulungan. Minsan kasi, we are jumping to another mission field. We choose to evangelize yung mga taong sobrang malayo sa atin. And it will give us more problem. Mahirap silang bisitahin, mahirap silang i-follow up. Kapag may online worship service and cell meetings na, mahirap silang i-follow up. Tapos maasar tayo sa mga taong ito kapag hindi natin sila mahagilap. Tayo ang pumili ng ganoong sitwasyon. Your place is your mission field. Huwag na tayong lumayo. Yung family mo, yung kapitbahay mo, yung workmate mo, relatives mo, sino mang reachable sa'yo, that is your mission field. Tsaka na tayo tumingin sa malayo dahil our mission field ay nasa paligid lang natin. Tulad din ni Jesus, He established ang kanyang mission sa Israelita at mga Hudyo at mga kapitbayan ng mga ito. Although Jesus is here to save the world, hindi siya nag-around the world. Jesus chose a certain place kung saan siya magmi-minister. Your place is your mission field. Ikaw ang itinalaga ng Diyos, kaya ka nandiyan dahil ikaw ang ipinadala ng Diyos sa iyong lugar. Then, tsaka tayo mag-isip to extend our mission field together with your disciples na. Pangalawa, establish connection. Una po, we should establish yung connection natin sa Diyos. What Paul and Silas did is to be connected to God. Kasama nila ay hindi mga ordinary people, mga kriminal, itong mga taong ito, they have attitude problem, they are difficult people. Ang tanging pinagtuunan ng pansin ni Paul sa mga oras na iyon ay magpuri sa Diyos sa kalagitnaan ng mga difficult people. At sa ating binasa kanina, itong mga kriminal, itong may mga attitude problem, itong mga difficult people, they began to have interest sa Diyos na pinapupurihan ni Pablo at ni Silas. Hindi lamang yung mga kriminal na ito,
maging ang Roman jail warden. Kapag sinabing jail warden, mas matapang sila sa mga kriminal. Mas siga sila. But because ang Diyos ang kumilos ng mga panahong iyon, even a jail warden ay nagpakumbaba at tumanggap sa Diyos. Tandaan po natin, we can change people's life. Kahit anong klaseng strategies we have, we cannot change people's life. Only God can transform them. Only God can make them to believe in Him. Kapag tayo ang kumilos by our own, trying hard. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, wala silang magagawa. Kaya nga, let us be connected to God. Pangalawa, be connected to your members or cell leader. Sa panahon ngayon, mahirap kumilos ang nag-iisa. We need partnership. Kailangan natin magtulungan. Kailangan may suporta ang bawat isa. Mga leaders, this is the time to enforce our members to embrace our vision. Hindi natin ito magagawa ng mag-isa lamang. We need companion pagdating sa pag-win souls. Mga cell members, your cell leaders needs your support now. Kung mga members ay hindi sumusuporta sa kanilang mga leaders, maraming beses magfe-fail si leader. If you remember Joshua, the successor of Moses, his leadership in his time ay talaga namang successful. At makikita natin ang sikreto niya sa Joshua chapter 1 verse 16. Ang sabi doon, sumagot sila kay Josue, gagawin namin ang lahat ng sinasabi mo at pupunta kami saan mo man ibig. He became successful dahil sa support na nakukuha niya sa kanyang mga tauhan. The success of your leaders relies on you. Huwag na tayong magpaalaga pa. Let us include ourselves, be involved sa vision, which is to win soul and make disciples, at malaking bagay ito sa leader ninyo. Cell group is not just a group, it is a partnership. Isa pa, be connected to people. When we say be connected to people, it talks about winning their hearts. Winning soul is winning people's heart. In order to win people's heart, we need to establish our connection to the people. Establish our relationship to them. Sharing something we have is also helpful. Sharing something, lalo na sa panahon ngayon, is showing our compassion to them, at sa ganitong paraan, we can establish connection to them. We can establish relationship to them because they felt your concern. Ngayon, mahilig ang marami sa pagtatanim. We can also use it as an opportunity to share some ideas sa pagtatanim or giving a precious plant as a gift sa mga target person. Sharing your common interest could be the best one. Although kailangan nating iwasan ang physical contact sa ngayon, but still, face-to-face encounter is the most effective way to win people's heart and to win souls. Kaya nga, we may also consider to meet the person if possible and if it is safe. We should also consider online conversation ngayon. This is our new normal para maging safe ang lahat. Maging masipag tayo sa online conversation using social media, through video chatting, in Messenger, Google Meet, and Zoom. Hindi naman dapat group video call lagi. Pwede kahit kamustahin lang personally your neighbor, your workmate, your target person through online. Kailangan nating ingatan ang kalusugan at safety ng bawat isa. Now, distance ay malaking bagay para maprotektahan ang bawat isa. We should become more expert pagdating po sa technology sa mga panahon ngayon. For the safety of others, kung walang gadget, it's time to invest sa stable na internet at to invest kahit sa mamurahing gadget lamang. Ito na po ang ating new normal. We need to face it, maging bihasa dito. We can use social media to be connected to our target person. Pangatlo,
be expert to deliver our consolidation lesson through online and in actual. Lalo na kapag online, it is hard to catch their attention sa pamamagitan ng online meeting. Kaya tayo dapat maging expert para we can catch their attention and absorb and understand yung ating mga sinasabi. We should learn to operate PowerPoints and screen sharing via Zoom or in video chat in Messenger. We can access yung lesson through our church YouTube channel sa Guthrie Church YouTube. Be familiar with it. Mas mabuti kung kabisado natin yung mga Bible verses. Yung Romans 6:23, our winning soul material, I think Romans 6:23 should be done face-to-face. Dahil it is all about acceptance. And followed by our consolidation lesson, change destination can be done online, change direction, it can also be done online. Change heart, ito if possible, baka pwede ito face-to-face dahil it is all about counseling. And change relationship, about the Lordship, and change lifestyle. Lastly, be an influencer. You know, mga drug users, mga manginginom, magaling silang magikayat, magaling silang magdala ng tao kasi magaling silang mag-impluensya ng tao. They influence sa mga tao sa pamamagitan ng pag-expose ng kanilang gawain at ipakita yung epekto nito sa kanila na masaya, mag-drugs, masayang uminom, puro tawanan lang. Ito yung pag-impluensya sa tao and it is very effective way para mahikayat ang tao. To influence people, we should expose our lifestyle as a Christian sa kanila and to let them see the effect nito sa buhay natin. I said before na our mission field is where we are now. Kaya malaking challenge ito sa atin ngayon na bantayan ang bawat kilos natin and to show our lifestyle as a Christian, as a follower of Christ. And showing the effect of our belief, it talks about exposing our transformation. Ang malaking impluensya ay maraming tagasunod. Maging mapag-impluensya po tayo sa ating paligid, and that is our great tool to win people's heart and souls. Dito na po ako nagtatapos, mga kapatid. Let us remember na we are called to win souls. Let us remind ourselves na we are called to win souls. And we are responsible and accountable sa buhay ng bawat nakakasalamuha natin. Kung we will never embrace our vision, wala silang pag-asa. Wala nang pag-asa ang mga tao na nakakasalamuha natin. Tulong-tulong po tayo, mga kapatid. Sa ganitong paraan, mabibigyan natin ng kagalakan ang ating Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Sumaatin ang Diyos sa vision na ito.